What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. I-share ko ngayon sa inyo guys yung pagkakaroon ko ng brain fog. Ako po ay isang anxiety sufferer. Nagkaroon po ako ng anxiety years ago at hanggang ngayon may mga simptomas pa rin akong nararamdaman. Dumaan po ako sa maraming mga physical symptoms, marami pa akong pinagdaanan, maraming episode ng panic attack, marami akong mga physical symptoms na nagmumula sa anxiety. Isa sa mga ito ay ang pagkakaroon ko ng brain fog. Ito guys, ang anxiety kasi guys, yung nervous system natin at saka yung isip natin ay nagiging active kumpara doon sa mga taong walang mga anxiety or depression or mga walang trauma. Ang pagkakaroon ng anxiety guys, napakabilis ng isip natin, napakabilis din ng nervous system natin mag-function. So, ang anxiety, nung nagkaroon ako ng brain fog, ang brain fog guys, para siyang nag-stuck up, para kang para kang nag-log in tapos nag-log out, biglang yung isip mo mawawala ka doon sa sinasabi mo. Mawawala ka rin sa isip mo, biglang kumbaga sa nag-brown out, biglang nag-brown out yung isip mo, bilang wala siyang, parang biglang nawala ng kuryente tapos nagkaroon. Ang brain fog po ay isa sa pinaka naging problema ko noon, kasi nung una akong nagkaroon ng anxiety guys, nung unang atake sa akin, hindi pa ako gaanong nagkakaroon ng mga brain fog. Pero habang nagre-recover ako along the way, marami akong nararamdaman ng mga physical symptoms, and then at the same time nakaranas ako ng brain fog. Mga brain fog hanggang ngayon meron pa rin ako noon guys. Kaya lang nung una kong naranasan ang brain fog, akala ko noon meron akong parang sakit sa isip. Sabi kong gano'n, baka hindi kaya meron akong neurological problem. Yun yung una kong isip guys. Hindi ko alam na part pa rin pala siya ng pagkakaroon ng anxiety ng isang tao. Ang anxiety guys, nagiging active siya. So yung brain ko naman, parang nagtaka ako noon kasi yung brain ko parang nag-stuck up siya. So napapaisip ako noon guys na maaring ibang sakit yun, maaring ibang sakit yung nararamdaman ko, ganun yung pakiramdam ko dati. Pero ang sa brain fog kasi guys, hindi siya talaga totally kahit na anong control mo, kahit na anong iniisip mo, hindi ka gaanong anxious or anxious ka man o hindi. Yung brain fog guys, para siyang kumbaga pagka nagkasakit ka or let's say for example lumindol, right? Lumindol, and then meron pa siyang atake sa sa susunod. So yung brain fog guys, dumarating yan pagka meron kang anxiety. So wag kang magtataka kung minsan parang biglang yung isip mo nawala, nagblanko, tapos meron na naman, parang ganon. So sa isip natin guys, kaya ako ang ginagawa ko noon, nagkakaroon ako ng ng mga mind exercise. So nagpa-puzzle ako, nire-relax ko yung isip ko, kasi that's the best thing na gagawin mo talaga, relax mo yung isip mo, magkaroon ka ng relaxation sa araw-araw para yung brain mo hindi siya gaanong mag-function ng mabilis, kasi yung brain fog parang hihinto siya so dapat naka-moderate lang. Isa sa mga yun guys, kaya nga kailangan talaga na pagka meron ka anxiety, depression na pinagdadaanan, mga trauma, ganyan, you have to seek a medical doctor kung kinakailangan talaga. Kasi yun talaga ang best way para magkaroon ka ng 100% na guidance. Kasi pag tayo guys, ako sa totoo lang, from my experience, sa dami ng pinagdaanan ko simula noong nagkaroon ako ng anxiety. Sa dami guys ng pinagdaanan ko sa hospital, kaka-check up, napagtanto ko na maganda pala yung talagang chine-check mo. Kailangan magkaroon ka ng care sa sarili mo talaga, na wag mong ipagsawalang bahala na parang ordinary lang to, ganon. Kailangan i-check mo para ma-cure agad kung ano yung nararamdaman mo. So ang anxiety kasi, it's a medical health issue or medical health problem. So kailangan mo mag-seek ng medical professional. At the same time, you also have to help yourself sa mga gagawin mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay.
mamuhay. Pwede tayong bumalik guys sa buhay natin dati na para tayong walang anxiety. Naging parang pattern ko yon sa buhay ko habang nagre-recover ako, na iniisip ko na you can still live normal. Pwede ka pa rin mamuhay ng normal na parang sa iba. Kahit nakakaranas ka ng mga physical symptoms, ng mga brain fog, hindi pa rin siya, hindi mo ihinto yung buhay mo ng dahilan lang doon. May mga bagay guys na actually pinagpapala din yung mga nakaka-experience ng ganito, kasi nalalaman mo kung saan yung weakness mo, saan din yung malakas, or saan yung mga strongest part ng buhay mo. Actually guys, naging more on spiritual, naging active ako sa spiritual ko. And then, nagkaroon ako ng mas matinding pagmamahal sa sarili ko nung nagkaroon ako ng anxiety. Itinake ko siya as good thing sa buhay ko, na kahit nakaranas ako ng anxiety problem, anxiety disorder, lalong minahal yung sarili ko, kasi walang ibang magmamahal sa'yo na mas matindi kundi yung sarili mo. O nandyan ang Diyos, siyang bahala talaga sa'yo. Kailangan yung faith mo nandun, pero kailangan mong mas mahalin yung sarili mo kaysa ang ibang tao. Kasi pag nakakaranas ka ng anxiety guys, hindi maiintindihan yan ng mga kaibigan mo, ng mga tao, unless na nakaranas sila ng mga physical symptoms na gaya ng naranasan mo bilang may anxiety. Kaya guys, ang brain fog, huwag kayong matatakot pag nagkaroon kayo ng brain fog, kasi part siya ng recovery ng anxiety. Meaning, pagka nagre-recover ka, I think for me, nung along the way ng pagre-recover ko, mas nararanasan ko siya noon. Pero push pa rin ako, kasi it's okay. I mean, babalik ka rin sa ano mo eh. Kumbaga, parang may nalimutan ka lang and then back to normal ka. So, huwag kayong matatakot pag nagkakaroon kayo ng ganun, kasi it's part of the yung journey ng pagkakaroon ng anxiety. Alright guys, it's a short video for you, and I hope nakapulot kayo ng aral sa akin. I'll see you again on my next video. Bye guys!